Dahil alam ko, ito ang gagawin ko. Narito ang mga paghahanda sa panahon ng bagyo at baha. Maraming bahay at buhay ang apektado kung may bagyo at baha. Kaya naman dapat alam natin ang mga dapat gawin kung dumarating ang mga panahong ganito. Magtabi tayo ng emergency supplies tulad ng dilatang pagkain, tubig, kandila, flashlight, baterya, transistor radio at first aid kit. Mas mabuti ring tumutok sa radyo, TV o internet upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Hanggat maaari, huwag tayong lumusong sa baha, lalo na kung malakas ang agos ng tubig upang hindi malunod o makuryente dahil sa mga nabasang kawad at upang makaiwas din sa nakamamatay ng leptospirosis. Alamin din natin kung mayroong mga ilog, lawa, lambak at bundok na malapit sa ating mga bahay. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga flash flood sa mga lugar na malapit dito kapag malakas ang ulan. Kung malapit sa mga ganito sa mga panahon ng bagyo at baha, umakyat sa pinakamataas na palapag o bubong ng bahay at maghintay ng tulong. Maaari ding maglista ng mga numero ng istasyon ng bumbero, pulis, ambulansya at mga ahensyang pwedeng hingan ng tulong sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ilagay natin ang mga numero sa ating mga cellphone o ipaskil sa mga lugar sa bahay na madaling makita. Ang paalalang ito ay handog ng Knowledge Channel. Kapag may paparating na bagyo, dapat ay alam natin ang ibig sabihin ng mga tropical cyclone warning signal. Kung may signal number 1, dala nito ay hangin na 30 hanggang 60 km per hour. Posibleng bahagyang makasira sa mga bahay na gawa sa mahihinang klase ng materyales gaya ng kugon o pawid. Maaari ding mapinsala ang mga pananim gaya ng palay. Pwedeng umabot sa 1.25 hanggang 4 meters ang taas ng alon sa karagatan. Wala nang pasok sa paaralan ang mga nasa kindergarten. Kapag signal number 2 naman, 61 hanggang 120 km per hour ang dala nitong hangin. 4.1 hanggang 14 meters ang taas ng alon sa dagat at posibleng magkaroon ng storm surge o daluyong sa mga lugar na malapit sa dagat. Makasisira ito ng mga lumang bahay o mga bahay na gawa sa light materials, bubong ng bahay, lumang poste ng kuryente at billboards. Posible na rin itong makasira ng mga pananim na saging at mga dahon ng niyog. Walang pasok sa paaralan ang mga nasa kindergarten, elementary at high school. Sa Tropical Cyclone Warning Signal number 3 ay magdudulot ng 121 hanggang 170 km per hour na lakas ng hangin. Mahigit sa 14 meters ang taas ng alon sa dagat at maaaring magkaroon ng storm surge o daluyong. Sa ganitong lakas ng hangin, maaaring mapinsala kahit na matibay na bubong ng bahay. Posible na itong makapagpatumba ng mga puno ng saging at niyog. Walang pasok sa paaralan ng mga nasa kindergarten, elementary, high school, college at graduate school. Mas makabubuti na huwag lumabas ng bahay sa ganito kalakas na storm warning signal. Kapag umabot naman sa signal number 4, 171 hanggang 220 km per hour ang dalang hangin nito. Mahigit sa 14 meter ang taas ng alon sa dagat at posibleng magkaroon ng storm surge na may 2 hanggang 3 metro ang taas sa mga lugar na malapit sa dagat. Makakasira ito ng mga bubong, pader, pintuan at bintana ng bahay at makakapagpabagsak ng billboards. Maraming mga lugar na ang posibleng matumba ang mga puno ng saging, niyog at malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Alamin at sundin kung ang mga namumuno sa inyong mga lugar ay nagsasagawa na ng preemptive evacuation o kung kailangan ng lisanin ang inyong mga lugar dahil sa panganib na posibleng kaharapin dahil sa sama ng panahon. Asahan din na mawawalan ng supply ng kuryente at masisira ang mga linya ng komunikasyon. Idinagdag ng Pag-asa ang kategoryang Signal number 5 o Super Typhoon na mahigit sa 220 km kada oras ang dala nitong hangin. Mahigit sa 14 meters ang taas ng alon sa dagat at 3 meters naman ang taas ng storm surge o daluyong. Malawak ang pagkasira ang mararanasan sa ganito kalakas na bagyo na makakasira kahit ng mga gusali at lahat ng billboards. Tulad ito na nangyari sa Tacloban at iba pang lugar sa Visayas nang manalasa ang bagyong Yolanda noong 2013. Kung hindi tutugon sa paghahanda, maaaring magresulta ito sa pagkamatay ng mga residenteng nasa mapanganib na lugar. Sana'y nakatulong sa inyo ang impormasyong ito at laging tatandaan, ingat kasangbahay.
Floods can result from rain, snow, coastal storms, storm surges, and overflows of dams and rivers. Floods can be sudden and deadly. They can damage buildings and roads, cause power outages, and create landslides. Floodwaters carry waste and pollute drinking water. Prepare now to protect yourself and your loved ones. Plan to follow weather watches and warnings issued by the National Weather Service. Get a NOAA weather radio so you can stay informed. Designate a place on higher ground that you can get to quickly. Plan to move to higher ground before flooding begins. Floods can occur with little to no warning. Have an evacuation plan, know where you will go, how you will get there, and where you will stay. Never walk, swim, or drive through floodwater. Just 6 inches of fast-moving water can knock you over, and 12 inches can carry your vehicle away. Turn around, don't drown. For more disaster preparedness tips, visit us online or download the free Red Cross Emergency app. Dahil alam ko, ito ang gagawin ko. Narito ang mga paghahanda sa panahon ng bagyo at baha. Maraming bahay at buhay ang apektado kung may bagyo at baha. Kaya naman dapat alam natin ang mga dapat gawin kung dumarating ang mga panahong ganito. Magtabi tayo ng emergency supplies tulad ng dilatang pagkain, tubig, kandila, flashlight, baterya, transistor radio at first aid kit. Mas mabuti ring tumutok sa radyo, TV o internet upang malaman ang pinakahuling balita tungkol sa bagyo. Hanggat maaari, huwag tayong lumusong sa baha, lalo na kung malakas ang agos ng tubig upang hindi malunod o makuryente dahil sa mga nabasang kawad at upang makaiwas din sa nakamamatay ng leptospirosis. Alamin din natin kung mayroong mga ilog, lawa, lambak at bundok na malapit sa ating mga bahay. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga flash flood sa mga lugar na malapit dito kapag malakas ang ulan. Kung malapit sa mga ganito sa mga panahon ng bagyo at baha, umakyat sa pinakamataas na palapag o bubong ng bahay at maghintay ng tulong. Maaari ding maglista ng mga numero ng istasyon ng bumbero, pulis, ambulansya at mga ahensyang pwedeng hingan ng tulong sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ilagay natin ang mga numero sa ating mga cellphone o ipaskil sa mga lugar sa bahay na madaling makita. Ang paalalang ito ay handog ng Knowledge Channel. Kung may mga impending threats or yung mga calamities, meron tayong Department of Science and Technology, andun yung Pag-asa. Maayos na ngayon ang paglabas nila and systematic ang pag-issue nila ng mga weather disturbance and related information sa mga national government agencies. No, tapos itong national government agencies na to, particularly yung National Disaster Risk Reduction and Management Council, na kung saan andun din yung Department of the Interior and Local Government, sila naman ang nagko-communicate nito sa mga local government units through various channels. May text, may call, at meron ding mga memorandum or yung mga advisories. Every region magko-communicate sa mga respective niyang local government units. Tapos yung mga local government units through their mayors ay siya namang magpapalaganap ng information na yun sa mga barangays. So yung mga barangays, i-disseminate naman yun dun sa mga purok leaders. Tapos yung purok leaders dun din sa mga respective nilang mga community members. So ganun yung flow of information. Merong mga instances na nakapag-influence na ito ng karampatang preparedness actions and evacuations cases and yung mga calamities na si DILG nakapag-effectively communicate siya sa mga LGU.
Floods can result from rain, snow, coastal storms, storm surges, and overflows of dams and rivers. Floods can be sudden and deadly. They can damage buildings and roads, cause power outages, and create landslides. Floodwaters carry waste and pollute drinking water. Prepare now to protect yourself and your loved ones. Plan to follow weather watches and warnings issued by the National Weather Service. Get a NOAA weather radio so you can stay informed. Designate a place on higher ground that you can get to quickly. Plan to move to higher ground before flooding begins. Floods can occur with little to no warning. Have an evacuation plan, know where you will go, how you will get there, and where you will stay. Never walk, swim, or drive through flood water. Just 6 inches of fast-moving water can knock you over, and 12 inches can carry your vehicle away. Turn around, don't drown. For more disaster preparedness tips, visit us online or download the free Red Cross Emergency app.